La 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 la. Magandang araw nga po pala mga kapatol. Nandito nga po pala tayo ngayong araw para magluto tayo ng masarap na recipe. At dahil nga nakikita nyo na kumukuha ako ng dahon ng saging, ay may idea na ba kayo kung anong lulutuin natin for today's video? So ngayong araw nga po pala mga kaputol ay napapakraving nga po pala ako ng ating traditional na lutuin ngayon sa ating mga Pilipino. Ang talagang masarap na masarap sa kakanin. Magluluto nga po pala ako ngayon mga kaputol ng bilo-bilo. Dahil nga nakapagkuha na tayo ng dahon ng saging ay inilataglaang natin ito sa ating upuan. Malinis yan ha, walang dumi yan. Pinunasan ko na rin yung dahon ng saging na yan bago ko ilatag dyan. Dito nga mga kaputol ay binudburan ko lamang yung dahon ng saging para kapag nabilog-bilog na natin yung ating kakanin o yung ating bilo-bilo ay hindi siya magdikit-dikit. Kailangan daw talaga kasing binubudburan yung dahon o lagyanan ng ating bilo-bilo para hindi siya magdikit-dikit sa ating pinakalagyanan. At heto nga mga kaputol ay hindi na rin talaga ako natiis ng aking nanay. Sabi niya nga sa akin, baka kung anong oras pa daw ako abutin bago ko matapos ay sa liit ng aking daliri. At dahil nga tinulungan niya ako dito ay nakapagbilog-bilog na nga kami at pasamok-samok naman tong isa na tong makulit na bata na ito. After 25 years nga po pala kaputol ay nakakita nga tayo ng langka. So karamihan talaga dito sa amin ay nabubulok din talaga yung langka. Gawa nga ng mainit ang panahon tapos may ulan-ulan. Nagkakaroon siya ng mga uod. Kaya naman sinuswerte rin talaga ako ngayong araw dahil may nakuha kaming langka. Bukod nga po pala sa langka mga kaputol ay nagtabi na rin ako ng saging. Salamat nga po pala sa mga kaputol sa ating sponsor ng saging. Dito guys sa amin sa Mindoro ay minsan may hinihingi-hingi kalaang dyan ay magkakaroon ka na ng pagkain. Pero hindi ka naman palagi pwede syempre humingi-hingi, aba ay sumusobra ka na laang din naman. Pagkatapos ko nga kusi-kusiin yung langka ay sa dulo ay makikita nyo ay si mama na yung nagpingas-pingas. Hindi ko na rin talaga kaya talagang pingas-pingasin yun ng mapipino kasi wala talaga akong daliri guys. So, dito na lang talaga ako nag-focus sa may saging na hinog at hiniwa-hiwa ko lang ng pa-square nga. Para naman mas magandang tignan ang ating bilo-bilo. Nang matapos ko nga siyang hiwain ay ayan na nga mga kaputol. Pangatlong ingredients ko nga po pala ay ang buko. Sa sobrang supportive nga po pala ng aking asawa ay kinuhaan niya ako ng 2 piraso. Makalipas nga ng 3 taon ay nakakuha din siya. Tagal yarn? Matagal ko na talaga itong binabalak na magluto kami ng bilo-bilo dahil sobrang tagal na rin talaga kaming hindi nakakatikim ng ganitong luto. Medyo may kamahalan din talaga mga kaputol ang pagluluto ng bilo-bilo. Tapos, kailangan mo din talaga mag-effort ng ganitong recipe bago ka makaluto. Nung natapos ko nga ihanda ang lahat ng recipe ay naghanda na rin talaga ako ng aking pagsasaingan. Kanin yarn? Naisip ko nga na dito na lang talaga ako sa labas magluto kasi nga medyo madilim din talaga pag sa loob ako at hindi talaga makikita ng maliwanag ang aking content. Hayaan nyo guys, kapag nagkakita-kita na ako ay baka magka-provide na rin tayo ng magandang camera. Hoy, baka naman. Dito nga pala kaputol ay naghanda lang ako ng talaga makikita nyo malaking panggatong na hindi talaga ako nag-isip na sisibakin ko pa. Dahil nga marami tayong napulot-pulot na panggatong dyan sa gilid, ay tinambak ko na lang din dyan guys para madali tayong makapagluto. At sinalang ko na nga po pala yung ginata. Hindi ko na nashoot yung paggagata at pagkakayod dahil gahol na tayo sa oras. Inuna ko nga po pala yan sago kasi medyo matagal-tagal din talaga maluto itong sago na ito. After 3 years nga ho pala ay naluto din talaga guys. Nilagyan ko na din pala siya ng 1/2 sugar tapos konting tubig para hindi naman sobrang tamis ang ating bilo-bilo. Guys, sa mga magtatanong kung ilang gata yung aking nyog na ginata dyan ay 5 pirasong nyog na ginata yan na kinayod-kayod namin magjowa. At mas masarap talaga guys kapag magata ang bilo-bilo, mas malinamnam.
After 3 years nga po pala guys ay sinunod ko na rin po ang buko, pati saging. Dahil nga matamis yung ating saging ay dapat mas marami ding tubig ang atong bilo-bilo. Dahil yung pinakatubig lang din dito talaga yung nagpapasarap dito, yung pinakasabaw ng ating bilo-bilo. Naaalala ko lang talaga dati kapag nagluluto si mama ng ganito ay talaga naman hindi pa naluluto, may mga hawak na mangkok. Ganon po talaga kami ka-active. At dahil nga last na yung ating recipe ay sinunod ko na rin tong langka. Ang langka guys kapag medyo marami ka nilagay ay sobrang tamis din talaga ito. At eto na nga guys ang kanyang resulta. Pagkatapos ngang kumulo ng ating ginataang bilo-bilo ay nilagay ko na din yung ube kondensada. Bumili na lang din talaga ako ng ube guys kasi wala talaga kaming mahanap dito sa mas malapit sa amin na ube. Kaya yung pinaka ube ko guys ay eto na lang yung condense. Nung tinikman ko nga siya ay aba parang magkaka-diabetic ako. Kapag medyo sobrang tamis lang talaga yung inyong bilo-bilo guys ay lagyan nyo lang talaga ng konting tubig. Tapos syempre matatansya mo rin naman kung matabang na ba ito at matamis. Pagkatapos nga mga kaputol ay nilagay ko na rin aring bilo-bilo. Dati nga po pala mga kaputol, ang ginagamit naming malagkit dito kaputol ay pinaka malagkit na talaga yung bigas baga na malagkit tapos pinapagiling tapos hinuhulman ng bilog-bilog. Ngayon naman kasi mga kaputol, instant na siya. Sa sobrang level up talaga ng mundo mga kaputol ay eto na nga, meron ka nang mabibiling flour. After 25 years nga mga kaputol ay naluto na din talaga ang ating pinakamasarap na bilo-bilo sa tala ng buhay ko na niluto ko. Mas masarap din talaga ito kapag pinalamig mo. So sana ay may nag-enjoy kayo sa aking vlog. Bye bye mga chup-chup.